sa evacuation sites ang ilan sa mga pamilyang apektado ng baha sa Caloocan kahapon. Para sa update, magbabalita mula sa Camarin, Caloocan, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, gaano karami ang evacuees dyan at kumusta ang kanilang sitwasyon? Cheryl, ngayon na nandito tayo, actually yung accommodation muna nitong buong evacuation center. Kayang-kaya daw ang nasa 100 na pamilya na naninirahan dito. Yun nga lang, di natin makikita ngayon itong mga 100 pamilya dahil ang ilan nga raw ay nag-pull out na para silipin ang kanilang mga tirahan. Sa ngayon, kung sisilipin natin, susumahin natin, mga nasa 20-30 pamilya ang nananatili pa dito. Pero dahil nga inaantabayanan pa natin ang samahan ng panahon dito, baka nga raw meron pang mga susunod o mga babalik dito sa evacuation. Cheryl. Pwede ba natin kumustahin yung mga pamilya dyan? Pwede mo ba silang lapitan at makausap at malaman kung ano rin yung mga kailangan nila at natutugunan din ba ito ng local government? Walang problema. Dito nga lang kung medyo maingay siya kasi nagkakaroon ngayon ng pagbibigay ng mga supply, mga pagkain, mga damit, mga gamot, at saka ng iba pang mga pangangailangan dito, bata, matanda nga rin. Dahil subukin natin humanap at mangungumusta tayo na ang ilan. At marami nga rin ditong mga volunteer ang mga pumupunta at nag-aabot ng kanilang mga tulong. Ma'am, mangungumusta lang po kami sana. Ano po ang sitwasyon natin? Kumusta po tayo? Ano po ang magsabi natin sa sitwasyon ngayon? Sa sitwasyon po dito namin, maayos po kami. Hindi po kami makauwi sa bahay namin kasi po gawa ng madulas, baha pa po. Sa may saan pa po ba tayo nang galing para lumikas papunta dito? Galing po kami sa Camarin, sa package 5, P6. P6. Kaya sabi po natin sa mga may creek area po ata, Opo. mataas na mataas. Opo, mataas Ano po. po yung mga pangangailangan natin ngayon na nawala dahil nga sa Mga kaldero, kailangan po namin, mga damit, meron, kahit pa paano meron. Ang mga gamit ng mga estudyante, wala po. Basta mga gamit sa bahay po kailangan, tsaka po, financial po, ma'am. lahat po ba ito nalugod po sa... Opo, kahit tingnan niyo po, ma'am. Kung may makakarinig po ngayon mula sa lokal na pamahalaan, ano po bang hibik natin Ang ngayon? hingi po namin, bigyan po kami ng konting financial kung may nasira po sa mga ano namin. Kasi katulad sa akin, nakikitira lang po ako sa bayan ko. Kung meron po akong ipadadagdag, may ipagawa po ang aking higaan. Katulad ng higaan ko, inanod po. Lahat po yun, wala kami nasalba. Kahit na ultimo chinilas, wala kaming kadamit-damit na pumunta kami rito kahapon. So ngayon po, dito po muna tayo. Opo, ma'am. dito po, ma'am. Nay, gaano Sige, karami? salamat po. Po. Gaano Ano po po yun? karami kayong miyembro ng inyong pamilya ang nakatira at kailangan Marami lumikas? po kami, ma'am. Bawat isang tent po, meron nagwawalo, may nagpipito. Ay, 64 po kaming pamilya nandirito, ma'am. Kumusta po ang inyong sitwasyon dyan? Na bibigyan naman po kayo ng tulong? Maayos po ang inyong ma'am. tinutulugan? At paano po ang palikuran ninyo? Malinis po, ma'am. Malinis po palikuran namin. At nakakakain naman po kayo na maayos? Opo, ma'am. Alright, that's good to know po. Nabisita nyo na po ba yung inyong bahay magmula nung kayo'y lumikas? Nasilip man lang? Meron po, ma'am, sumilip, pero hindi pa po kami pwede pumunta. Yung malalaki, pinasilip po namin, talagang wala. Lahat ng magamit namin was out po, ma'am. Alright. Ipapaabot na lang po natin sa local government ang inyong pangangailangan. Marami pong salamat. O sige po, salamat po. Thank you very much po. Cheryl, so far yun ang mga update natin dito pero tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpasok ng mga supply na pangangailangan dito sa evacuation center. Masisilip mo ba yung mga tent nila? Kung kamusta ang sitwasyon nila dyan? Merimon? Sa ilan sa mga tent dito kasi ang ginagawa nga daw nila para magbigay daan din sa iba pang mga pamilya na papasok ay nagsisiksikan sila minsan para nga daw doon. Pero kung pwede lang tayong makisilip, okay lang po ba, Nay? Pwede po makisilip lang po sa loob. Ganito ang sitwasyon sa ilan sa mga foldable tents. Ganyan lang siya. May mga gamit sila na nakalatag sa loob, ilang mga upuan. Pero dahil malamig naman ang simoy ng hangin dito, ang ilan mga nakaupo na lang habang nagkikwentuhan muna o kaya naghihintay ng abiso kung safe na ba sila na bumalik sa kanilang mga tirahan. Yun nga lang, ilan din sa mga narinig natin dito na problema nila ay yung mga bubong daw na tinangay na ng hangin.
Pati raw ang ibang mga mabababang lugar hanggang second na palapag nga raw ay inabot ito ng tubig baha kagabi. Lalong-lalo na yung mga malalapit sa creek. Kaya ngayon ay hinihintay pa nila yung pagkakataon kung makakabalik ba sila. Pero hanggang hindi pa raw dumarating yun, dito muna sila mananatili habang meron pa raw mga supply na magagamit. Cheryl. Ano ang assurance ng local government na tulong na maibibigay nila sa mga pamilyang apektado? Oo. Nung nakausap natin dito yung ilang mga volunteers, meron daw silang guarantee na habang lumilipas pa ang mga ang oras ng masamang panahon, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagpasok dito ng mga supply. Yun nga lang maganda rin dito kasi nakikita natin yung bayanihan ng mga Pilipino dahil hindi lang mga mula sa health center ang nandito, hindi lang galing sa barangay, hindi lang din galing sa lokal na pamahalaan yung mga task force nila, kundi iba't ibang mga grupo rin, mga volunteer, umiikot din sa mga lugar dito nga sa Caloocan para mag-abot din ng sarili nilang mga tulong. Meron dito mga ilang mga grupo, mga riders na nag-aabot ng kanilang mga food supply na niluluto, ibang mga gamit at saka mga donated nga na damit. Cheryl. Patungo dyan na Marymon, may mga nadaanan ka pa bang bahang lugar? Cheryl, sa pagpunta natin kanina, wala na. Mula C3, C5, even ang NLEX Expressway, hindi na rin tayo nakadaan sa kahit na anong lugar na baha. Ilan din dito, Marcela Street, wala na rin problema. May mga nakaangat lang na e-trike tsaka mga motor. Pero bukas na rin halos lahat ng establishmento tsaka mga repair shop para nga sa mga sasakyan na nasira. P. De La Cruz, okay na rin. Wala na rin tayong nakitang baha. P. Gonzales, ang Zaparte din. Hindi na rin dito binabaha. Bagong Silang, okay din. Bagong Silang Phase 5, okay din. Yun nga lang, may ibang mga lugar talaga sa Phase 6, tsaka doon nga sa dagat-dagatan na may mga issue pang kinakaharap tungkol nga sa mga lumilipad na yero, tsaka raw sa putikan na nagpapahirap sa mga bumabiyahe o naglalakad pabalik sa kanilang mga tirahan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.